nagtamador siya. Nakamanicure siya, ganda-ganda. Pero konting problema lang, I should not have come to Singapore. Bilis lumibak. Maraming ganyang kawig din ni Mary Joy. Konting hirap lang, discourage agad. Sabi ko, anak, alam mo, ang bilis mo madismaya. Yan lang, sasabihin mo, I should not have come here, mami. Oh no, ang bilis mo madismaya. So, minentor ko siya ulit. Kasi i-vocalize niya yung, sana hindi na ako nakarating dito kung ganito pa. So, maraming gawing si Joy dito. May gossip. Amen, amen? Tapos nga, nandun na kami sa waiting area, pa-boarding na. So, pinas ko ako ni Bishop sa bungad kung ito yung counter ng Cathay Pacific Telecom. CX, ang number ba yun? 716. So, binungad niya ako, doon kami sa harap para pa-check in, mauna kami. So, ngayon, bago nag-check-in, lumapit yung in-charge dun sa counter. At sabi niya, do you need some assistance? Or is this just for fun? Very rude. Yung taga-Cathay Pacific. Do you need assistance or is this just for fun? Why he said, is this just for fun? Because I look great. Hindi niya nakita na may pain ako. Ang cute ko kasi sa wheelchair. Ay mga talaga for fun. Amen? Alam mo yung word na yun, narinig na isang kapatiran, ang rude doon na yan. Kita mo na ito, kasi manong yung agad, wala kang agad. Totoong rude yun, alam ko yun. Normal na utang. Pero hindi ko kailangan patulan siya. Yun ang paningin niya, mukhang for fun. Sa utak ni Tangin, ito, wheelchair-wheelchairan. Kasi hindi mo makita sa mukha ko na may pain ako. Sabi niya, no, we need assistance. Hindi ko siya sinagot ng pagana. Ikaw nga, what do you take? Tapos nag-rapture, impyan mo pa rin ako. Kasi binabantayan ko yung ending. Maya, mamatay ako bigla. May gasa po ba ako? Yan ang dahilan. Kaya mapansin mo parang si nanay parang palaging okay. Kasi naku, binabantayan ko yung ending. Kasi that can happen anytime. Nobody knows. Amen. Nasa tabi natin, clear? Klaro mga kapatid, this is the reality. Amen, amen? Amen. So yun siya. Kaya minsan sabihin ni tatay sa akin, alam mo, Joe, lampas ka na sa langit. Sabi ko na, hindi. Ikaw, nagjo-joke ka na naman sa akin. Walang lalampas sa langit. Kaya minsan, bait-bait mo, parang hindi ka nagagalit. Hinihindihan ko lang siya. Diba, ano gusto mo? Mag-tiger ako tapos sa darapcho. Impyerno ako. Galing mo mag-praise tapos impyerno. High five sa katabi natin. Kaya yung eternal judgment at resurrection, sa RTP, lesson 5 and 6 yan, mahalaga yun. Pag alam mo na may totoong judgment, magpakaayos lang. Pati salita mo, binabantayan mo. Diba yung nandyan sa kusina, nandyan yung bato ni Darna. Sinundan ko yung anak. Ba't may Darna ka pa pala? Pati mga joke na gano'n, hindi ko gusto yun. Bakit yung daw tutungan ng bato ni Darna? Ba't kaya ba nagkabato si Darna? Sabi niya, sorry na, hindi pala maganda. Hindi yung maganda na. Kasi, bawat salitang lalabas sa bibig mo, hatulan ka ng Diyos. Kaya talagang babantayan mo siya, may paghatol. May eternal judgment. Medyo, ano na ito, totohanan ito. Ganun lang ito. Kasi ang hirap naman, simba ka ng simba, nung ka pa rin sa torment pupunta. Masarap na sa tulong ni Lord, ay, tingin ka na tayo ng tulong ni Lord, gusto ko mamuhay na maka-Diyos na. Para sa last days, mayaman ka man, habit mo na ang maka-Diyos. Hindi na drama, natural na sa'yo, na maka-Diyos ka. Na kahit payamanin ka kay Lord dahil natural na siya ang pagiging maka-Diyos, hindi ka na pwedeng palitan ng yaman na dumating sa'yo. Kasi habit mo na ang maka-Diyos ka. At sa katabi natin, clear.
Tapos sabi namin, so do you also need assistance in Hong Kong? Sabi namin, yes. Sa Hong Kong, paglabas ko, nandun na yung aking wheelchair. Ang Hong Kong, mukhang wheelchair talaga. Pagbalik dito, ang mga dinaanan ko, yung mga dinadaanan ng mga empleyado ng Hong Kong. First time ako doon. Kaya opportunity to para may pag-pray ko itong dinadaanan nila. Kaya, kunyari, pero may pain siya talaga. Pagdating sa Hong Kong, sa dami ng nilakad ko, kahit konti nilakad ko, talagang may pain pala talagang pa. Kaya dito ngayon, ay naramdaman kong grabing pain. Amen? Amen. Pero ang pain na yan, hindi dapat magpapangit sa mukha mo. Amen. Dapat, kahit may pain, tagalangit pa rin ang mukha mo. Amen. Sabi ko na, Lord, masakit po siya, pero pagalingin mo naman ako. Amen. Alisin mo yung pain pa rin. Minsan sa sobrang pagod ko sa pain, talagang I feel tired because of the pain. Amen? Amen. I want to sleep. Because nung bago siya pagbalik dito, may pain. Nakit ko. After all, yung pain na yun, wala yung maliit na rin kaysa sa torment sa impyerno. Yes. Amen. Tapos ngayon, natutuwa ko kasi yung pain ay ibsan na ibsan. Kasi ang tendon po, pag na-injure siya, nabanat siya, wala siya sa tamang size, yun yung pain. Ay bibigyan lang naman ng doktor sa'yo, kung di na-rupture yung iyong tendon, yun yung litid na gusto nyo sa baka, litid, pag lumambot, masarap kainin, di ba? Ay painkiller lang namin bibigyan ng doktor kasi natural healing lang siya. Pero mga kapatid, ang maganda, kasi natutunan mo kay Lord magtiwala pa rin. Amen. Kahit na may konti kang pain na gano'n. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya yun, natutunan kung anong gawin ko. So, mag-preach ka pa rin. After all, so, nag-pray naman ako kay Lord. Ang bubulong ang demonyo, nag-pray ka sa iba, gumagaling. Ikaw, kapag gumagaling, sasagutin ko niyang kaaway. Si Pablo mismo, nung nagkaroon siya ng thorn in the flesh, he prayed 3 times. Paul is a servant of God, used strongly, mightily in the book of Acts, in the epistles, filled with the Holy Spirit. But God allowed him to go through that pain sa kanyang thorn in the flesh. He prayed 3 times and God said to him, Paul, my grace is sufficient for you. Because when you are weak, in your weakness, in your pain, then I am strong in you. So paano ka magre-reklamo kay Lord? Lahat ng question mo may sagot sa Amen. Sa katabi natin, kaya read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. We have to read our Bibles, amen? Amen. So yung tatlong points na yan, mga kapatid, I'm sure na nagkaroon tayo ng biyaya at gabay ng Panginoon. So, story na to, kinocompel tayo na ang buhay natin, spiritual lives, ay ayusin natin. Sabi natin, ayusin. We only have one life to live. Ang pusa, sabi nila, 7 daw ang buhay. Ewan ko kung totoo. 9 pa daw. Pero ang tao, 1 lang ang buhay. And the choices we make have eternal consequences. So, we must seek to know and follow God wholeheartedly, not merely live for our own pleasure and gain. So, story ng rich man at ni Lazarus is a sobering reminder that material wealth and status do not equate with spiritual riches. Amen? Amen. God cares deeply about how we treat others and eternal destination of our souls. May this story, rich man and Lazarus, mga kapatid. Thank you, Jesus. Ang story na to ay, mga kapatid, has motivated us. Sino dito ang na-motivate ngayon? To live with eternal values in mind. Makalangit na, using our resources to glorify God and care for those in need. Amen. That's the end of the sharing and the preaching. Ang lahat ng tumanggap ng biyaya mula sa langit ay sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Let's pray. Father, we thank you for everything. Thank you for your reminder, strong conviction of the Holy Spirit. We thank you for the anointing. You're anointing your people and continuously freeing your people sa lahat ng spirit na naghihinder para ang salita mo ay talagang mag-sink deep in our hearts at maisagawa namin ang kalooban mo. Salamat, Lord, inihanda mo ang iyong church sa panahon na masagana ng iyong mga anak. Nire-remind mo ang lahat ang patungkol
sa aming pagkikare sa nangailangan ng tulong. Salamat, Lord, hindi lang sarili namin ang isipin, kundi ang aming kapwa. May paghatol, may ending, isa lang ang buhay. Ayaw namin mamiss ang iyong inihanda sa amin. Help us, Lord, to really be serious with all spiritual values. Thank you, Lord, for the blessings. In Jesus' name we pray. Amen! Now let's proceed to the offering time, the giving time. This is very important. Itong ating pagbibigay ay ito ay pagtatanim. Sabihin natin pagtatanim. Pagtatanim. Ibibigay mo ay seed mo yan na next time tutubo, mamunga, ikaw din ang aanin. Amen. And the more kang magsuso ng seed, mas marami kang tanim, mas marami kang aanin. Amen. At itong magandang pagtatanim, kasi sa kingdom ni Lord, ito gagamitin. Amen. Para sa kaluluwa ng tao, para next time, nasa langit na ang tao. At sa mundo pa lang, pag nasikan siya ng good news, ang buhay niya ay mapayapa. Ilan dito, marami ba dito ngayon na nung nasikan siya ng good news, ang buhay niya ay nagiging mapayapa sa tulong ni Lord? Amen? So ito, gagawin natin ito para lahat ng tao sa buong mundo ay maranasan ang inyong ngayong nararanasan. God bless us all and be a cheerful giver. Sa pagpalakas sa palakpas. Nandiyan natin mga ushers company to give us the envelopes for our giving now. God bless us all. Dito. Bing. Ha? Grabe. May 20 na mama. Wala kasi tumayo sa mga miss eh.